Kabanata 2441. Hindi si Dait ang pinakamalakas na tao sa pulutong na ito. Gayunpaman, siya ang pinuno na nagtipon sa lahat. Malinaw na nadadala ang kanyang boses sa hangin. Pagkatapos, isiniwalat niya sa kanila ang mga masasamang gawa ni James. Sinabi niya sa kanila na si James ay nakipagsabuatan sa mga demonyo upang sirain ang Divinity Sect at pumunta hanggang sa patayin ang isa sa mga elder ng kanyang sekta. Sa sandaling iyon, may tumayo at nagtanong, "Paano mo nalaman ang mga pangyayaring ito?" Dahil, sa pagkakaalam ko, si James ay hindi kailanman nakagawa ng anumang bagay na lubos na walang konsensya sa kabila ng pagkakaroon ng demonic body. Siya ay nakatuon sa pagprotekta sa sangkatauhan. Sang-ayon ako, bagamat ang Earth ay puno ng mga makasalanan. Ang mga may kasalanan ay talagang kanilang mga ninuno. Ang mga taong ito, hindi karapat dapat mamatay. Nais lamang ni James na hadlangan ang ikalawang kalamidad ng sangkatauhan at napilitang labanan si Lucifer mula sa lahing demon. Marami sa mga powerhouse ay napakarasyonal pa rin at pumanig kay James. Kabalbalan, siya ang inapo ng mga makasalanan. Ang kanyang pagsasanay sa demonic arts ay sapat na upang bigyang katwiran ang kanyang kamatayan. Sang-ayon ako, ang labanan mula sa sinaunang panahon ay nakaapekto sa buong sansinukob. Upang pag-isahin ang universo, pinangunahan ng mga demonyo ang malawakang massacre sa lahat ng mundo. Maraming planeta ang nawasak bilang resulta. Sa huli ay nagawa nilang salakayin ang lupa. Ang pinakamalakas na tao sa universo ay nagtipon sa Earth upang labanan ang mga demonyo. Kung hindi dahil sa pagtataksil ng 10 emperador, natalo na sana ang mga demonyo. Ang pagkakaulo ng 10 emperador ang dahilan kung bakit hindi mabilang nabuhay ang kalunos-lunos na isinakripisyo. Hindi ba natin natutunan ang ating leksyon sa labanang iyon? Dapat mamatay si James. Isinasantabi ang katotohanan na mayroon siyang katawang demonic. Mayroon din siyang napakalapit na relasyon sa mga demonyo. Ito ay sapat na dahilan para patayin natin siya. Maraming powerhouses ang sumisinghot habang ipinapahayag nila ang kanilang pagkamuhi kay James. Labis na nasiyahan si Dait sa kanilang reaksyon. Alam niyang marami sa mga powerhouse na ito ang may mga disipulo na pinatay ng mga demonyo. Napukaw ang kanilang galit nang malaman nilang magkasundo si James at ang mga demonyo. Sinabi ni Ditios, "Dahil karamihan sa atin ay sang-ayon na si James ay karapat-dapat na mamatay. Kailangan nating maghanap ng paraan upang magpadala ng mga powerhouse sa Earth at patayin siya. Paano tayo makakarating sa Earth? Masyadong malakas ang selyo ngayon. Imposibleng makadaan tayo sa Earth. Oo, ang Earth ay isa sa gitnang mundo. Maaari tayong maglakbay sa 3,000 mundo. Ngunit imposible ang paglalakbay sa Earth. Higit pa rito, si James ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Kahit na maglakbay ang isang sage sa Earth, mahirap siyang patayin. Pupunta ako." Sa sandaling iyon, lumakad ang banal na emperador. Magalang niyang sinabi, "Mga kagalang-galang na kapatid, medyo mababa pa rin ang aking lakas. Kaya hindi gaanong mahalaga ang halaga na kailangan kong bayaran para sa pagpasa sa selyo. Hanggat lahat ay makapagbibigay sa akin ng isang proteksyon na kalasag, madali akong makapunta sa Earth. Kung mas malakas ang isang tao, mas mahirap para sa kanila na dumaan sa selyo ng Earth. Ang mga sage na dumadaan sa Earth ngayon ay nasa unang yugto lang ng sage rank. Sa kabila nito, kailangan pa rin nilang magbayad ng malaking halaga para matawid ang selyo. Ang isang walang ingat na maling hakbang habang tumatawid sa selyo ay madaling magbuwis ng kanilang buhay. Bilang resulta, hindi maraming sage ang nakarating sa Earth. Isa pa, ang banal na emperador ay hindi rin ng ahas na walang ingat na dumaan sa selyo. Gayunpaman, magiging mas madali iyon kung mayroon siyang protective shield na ginawa ng mga powerhouse na ito. Sige,
Bumuka ang bibig ni Dite at agad na pumayag. Napagdesisyonan na. Pupunta ka sa lugar namin. Ang iyong lakas ay sapat na upang patayin si James. Gayunpaman, si James ay may maraming mga kayamanan na pag-aari ng mga tao na kasama niya bago mo siya patayin. Kailangan mong pilitin siyang ibigay ang mga kayamanan na ito. Pagkatapos mong makuha ang mga ito, talakayin at ipapamana natin sila sa isang kahanga-hangang may malaking potensyal. Magandang ideya. Sang-ayon ako. Pakiusapan si James na ibigay ang mga kayamanan at patayin siya. Maraming powerhouses ang nagpahayag ng kanilang pag-aproba sa plano ni Ditius. Nanatiling tahimik ang mga tutol sa pagpatay kay James. Kailangan nilang harapin ang karamihan kung magsasalita sila para kay James. Pagkatapos nilang magkasundo, ang lahat ay tumulong sa paghahagis ng proteksyon na kalasag para sa banal na emperador. Pagkatapos, ang banal na emperador ay dumaan sa selyo. Kabanata 2442. Gamit ang proteksyon na kalasag na ginawa ng hindi mabilang na mga powerhouse. Ang Divine Holy Emperor ay madaling tumawid sa Earth. Matapos matagumpay na maipasa ng Divine Holy Emperor ang selyo, nagpasada siya sa himpapawid sa isang lugar sa Earth. Tumingin siya sa mga bundok at ilog ng Earth at naramdaman ang napakalakas na Empyrean spiritual energy. Binuka niya ang kanyang mga braso at sinabing, "Hark! Earth! Dumating na ako!" Kaagad pagkatapos ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. "Jarnes! Bastard ka! Tapos na ang oras mo." Ang layunin ng Divine Holy Emperor na patayin si James ay talagang isang ideya na naisip ng Hadin Clan. Siya ay sumilong sa Hadin Clan at natutunan ang maraming demonic arts. Kabilang ang Supreme Curse Magic ng lahing demon. Bagamat pinabura ni Lucifer si James, ang ibang mga powerhouse sa Hadin Clan ay hindi sumang-ayon sa kanyang pinili. Hindi nila gusto si James at gusto na siyang paalisin. Dagdag pa rito, si Lucifer ay anak lamang ng isang demon emperor sa kabila ng pagiging young master ng Hadin Clan. Hindi siya bumalik sa demon realm. Bukod dito, hindi siya masyadong malakas, kaya ang kanyang mga salita ay walang gaanong impluwensya sa Hadin Clan. Walang kamalay-malay si James na ang Divine Holy Emperor ay dumating na sa Earth. Sa ngayon, papunta siya sa Kensington. Binalaan ni Sophie si James na magkakaroon siya ng kanilang mga problema sa darating na panahon. Sa kasamaang palad, nagpunta si Thea sa kamara ng mga kasulatan upang magnilay-nilay. Kaya, kailangan niyang protektahan ang mga kalahan sa kanya. Lugar at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Hindi siya mapapatawad ni Thea kung may nangyari sa mga kalahan dahil siya ay pabaya. Dumating siya sa Kensington at ipinaliwanag ang sitwasyon sa mga kalahan. Pagkatapos, dinala niya ang lahat sa kalahan sa Celestial Abode. Kaugnay, matapos niyang dalhin ang lahat ng taong may kaugnayan sa mga kalahan sa Celestial Abode. Nakahinga siya ng maluwag. Ngayong natiyak na niya ang kanilang kaligtasan. Hindi na siya natatakot sa mga panganib na darating sa kanya. If worst came to worst, makakatakas na lang siya. Hanggat nabubuhay pa siya, may pag-asa pa rin. Kailangan lang niyang masiguro ang kanyang kaligtasan. Maya-maya, bumalik si James sa Rimstead. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Rimstead. Umupo si James sa upuan sa ulo, at tumingin sa mga tao sa ibaba habang sinasabi niya, "Kailangan kong harapin ang mga hindi magandang pangyayari sa lalong madaling panahon. Hindi pa ako sigurado kung ano ang kaakibat nito. Ang alam ko lang ay naakit ko ang atensyon ng hindi mabilang na mga powerhouse mula sa 3,000 mundo pagkatapos kong gumawa ng 2 magkasunod na tagumpay. Higit pa rito, mayroon akong demonic body at nasa mabuting pakikitungo ako sa demon race. Tiyak na gagamitin ng isang tao ang mga katotohanang ito upang magdulot ng ilang alitan. Kaya naman, pinaplano kong magtago sandali.
Nakatayo sa ibaba sa pangunahing bulwagan. Tanong ni Henry, "Saan ka pupunta, James?" Umiling ng mahina si James at sinabing, "Wala pa akong patutunguhan. Ang tanging bagay na inaalala ko ngayon ay ang Rimstead." Gayunpaman, ipinangako sa akin ni Lucifer na hindi niya hahawakan ang mga tao sa susunod na 10,000 taon. Sa pag-iisip na ito, naniniwala akong magiging maayos ang Rimstead sa ngayon. Para sa iba sa inyo, pumasok sa Celestial Abode at manirahan doon sa ngayon. Ayokong mangyari sa sinuman sa inyo. Kumunot ang noo ni Quincy at sinabing, "Kung papasok tayong lahat sa Celestial Abode, ano ang mangyayari sa Rimstead?" Pagkatapos sabihin ang kanyang pag-aalala, tumingin siya sa ibang mga tao sa pangunahing bulwagan at sinabing, "Mauna na kayong pumasok sa Celestial Abode ni James. Mananatili ako sa Rimstead. Iwanan ang bansa sa akin. Hangga't humihinga pa ako, sisiguraduhin kung walang mangyayari sa Rimstead." Nagsalubong ang mga kilay ni James habang nakatitig kay Quincy. Siniguro niya ulit, 7 ay maaaring umalis sa Earth ng napakatagal. At hindi ko magagarantiya kung kailan ako babalik. Sigurado ka bang ayaw mong umalis kasama ko? Nakangiting tumingin sa kanya si Quincy. Kailangan pa ng Rimstead ng magpapatakbo ng palabas. Mananatili ako at tutulungan kang alagaan ang bansa. Marahang tumango si James at hindi na siya kinukumbinsi. Pagkatapos, ang mga sentral na pinuno ng Rimstead ay pumasok sa Celestial Abode. Alam ni James na may namumuong problema. Kaya gusto niyang gawin ang lahat para malutas ito. Kasabay nito, ayaw niyang hayaan ang mga taong may malisyosong intensyon na samantalahin ang sitwasyon. Sinadya niyang umalis sa Earth at magtungo sa hindi kilalang mga rehiyon upang magsanay. Ngayon, halos tapos na niyang itali ang mga maluwag na dulo. Ang tanging taong natitira ay si Thea. Oras na para bumiyahe siya sa Chamber of Scriptures. Kabanata 2443. Naayos na ang lahat, at lahat ng iba kay James ay lumipat sa Celestial Abode. Isang tao lang ang piniling manatili, si Quincy. Magkatabing naglakad sina Quincy at James sa likod bahay ng Imperial Palace. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Salamat, Quincy. Nagsumikap ka at marami kang ginagawa para sa Rimstead." Napangiti si Quincy at sinabing, "Walang halaga ang nagawa kung kumpara sa iyo. Wala akong talento sa paglilinaw at maaaring hindi kailanman maging isang powerhouse. Ginagawa ko lang ang aking makakaya upang suportahan ka sa pagtulong sa lahat ng sangkatauhan na malalampasan ang magulong panahon na ito." Nakahinga si James nang marinig ang mabait na paniniwala ni Quincy. Mangyaring mag-ingat habang tumatakbo ang Rimstead. Anuman ang mangyari, ang iyong kaligtasan ay ang pinakamahalaga. Naririnig mo ba ako? Sige, naiintindihan ko, tumango si Quincy. Simpleng usapan ng dalawa. Matapos bigyan si Quincy ng ilang paalala, umalis si James sa Rimstead. Nagtungo siya sa Mount Thai. Naglakbay sa ilalim ng bangin ng bundok. At nakarating sa unang palapag ng kamara ng banal na kasulatan. MS Custodian. Pumasok si James sa bakanteng unang palapag at sumigaw. Ang kanyang boses ay umalangaw sa silid at umalangaw pabalik sa kanya. Swoosh! Isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang harapan. Dahan-dahan itong naglaho. At lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Tumingin siya kay James. At sumili ang ngiti sa kanyang magandang mukha. She praised James. Alam ko lahat ng ginawa mo hanggang ngayon. James, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Nakangiting ngumiti si James at sinabing, "Ngayong nakuha ko na ang unang Providence." Ang usapin tungkol sa pangalawang Providence ay kumalat sa buong 3,000 mundo. Ang ilang mga kakilakilabot na tao ay tiyak na darating pagkatapos ng aking buhay pagkatapos marinig ang balita. Lumapit ako kay Thea, pagkatapos ko siyang makita.
Kailangan kong tumakas sa abot ng aking makakaya. Sumagot ang tagapag-alaga. Natatakot ako na kailangan kong pigilan ang iyong mga plano. May nangyari ba? Naguguluhan si James. Sinabi ng tagapag-ingat. Sa kasalukuyang kalagayan, napakahirap para sa mga tao na matagumpay na lumilingon. Ang kahirapan ay tumaas ng sari-sari, na ginagawang mahirap na makapasok sa mas mataas na mga ranggo, para payagan si Thea na mabilis na umunlad sa maikling panahon. Ipinadala ko siya sa isang espesyal na lugar. Saan mo siya pinadala? Tanong ni James. Malumanay na ikinaway ng custodian ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang malaman. Gayunpaman, masisiguro kung nasa ligtas na lugar si Thea. Mayroon siyang supreme spiritual root, ang dugo ng 4 na banal na hayop, at natutunan ang 4-quadrant art na nilikha ng isang napakagandang powerhouse. Malaki ang potensyal niya. Ang kailangan lang niya ngayon ay oras. Nang marinig ito, nadismaya si James. Gusto niyang makita si Thea ngunit hindi niya magawa. Mula nang magsimulang sumailalim sa mundo sa matinding pagbabago, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita si Thea. Dahil hindi niya ito nakikita, tahimik niyang tinanggap ang katotohanan. Sa halip, tinanong niya, nasaan ang aking ina? Mabuti naman siya pero nililinis pa rin niya ang kanyang demonic energy. Hindi magtatagal bago niya tuluyang mawala ang demonic energy sa loob niya. Nakahinga ng maluwag si James. Tumingin ang custodian kay James at nagtanong, pumunta ka ba para lang makita si Thea? Sagot ni James, oo. Tina-target ako ng ilang powerhouses ngayon. Naayos ko na ang lahat. Lumapit ako kay Thea bago ako umalis. Baka bumalik ako kapag nakapatay na ako ng sage gamit ang sarili kong lakas. Nagtanong ang tagapag-alaga, saan ka pupunta? Umiling si James. Wala siyang ideya kung saan siya susunod na pupunta. Iminungkahi ng tagapag-ingat. Siguro maaari mong simulan alang ang pagpunta sa Demon Realm. Ang Demon Realm. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Kabanata 2444. Bahagyang tumango ang custodian at sinabing, ang mga demonyo ay hindi isang hindi makatwirang grupo. Noong sinaunang panahon, sinalakay ng mga demonyo ang lupa upang isahin ang universo. Ginawa ito alinsunod sa landas sa langit. Nalaman ng 10 emperador ng lupa ang tungkol sa mga patakaran ng landas sa langit at pumanig sa mga demonyo. Si James ay labis na naintriga sa paglalarawan ng tagapag-ingat ng mga nakaraang kaganapan. MS. Tagapag-ingat. Bakit sinalakay ng mga demonyo ang lupa at bakit ang 10 emperador ay pumanig sa mga demonyo? Umiling ang custodian at sinabing, hindi ako sigurado sa mga dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito. Ang alam ko lang ay may kaugnayan ito sa sukdulang sikreto ng Earth at may kinalaman sa pinagmulan ng lupa at universo. Ang mga demonyo ay kumikilos lamang alinsunod sa makalangit na landas. Kahit na hindi kumilos ang mga demonyo, ang mga kapangyarihan ng universo ay namatay pa rin. At ang lupa ay natatakan pa rin. Lahat ito ay alinsunod sa kalooban ng makalangit na landas. Ang mga demonyo ay itinataguyod lamang ang mga dakilang disenyo ng landas sa langit. Bagamat sinubukan ng custodian na magpaliwanag, mas lalo lang nitong nalilito si James. Kung meron man, lalo lamang nitong nadagdagan ang kanyang kuryosidad. Sige, tama na. Hindi ito mga bagay na dapat mong alalahanin ang iyong sarili ngayon. Bagamat mayroon kang lakas upang patayin ang mga sage, maaari mo lamang patayin ang mga pinakamababang ranggo. Maraming powerhouse sa Demon Realm. Sa sandaling pumunta ka doon, matutuklasan mo ang lakas ng tunay na kapangyarihan ng universo. Paano ako makakarating doon? Kumunat ang noo ni James. Ang demonyong kaharian. Narinig niya mula kay Sophie na ang Demon Realm ay 300,000 light years ang layo mula sa Earth, isang astronomical na distansya.
Noong una ay binalak niyang tahimik na pumunta sa isa sa mga kaharian sa loob ng 3,000 na mundo at magsaka doon. Pagkatapos, babalik siya sa Earth kapag nagsimula ang ikatlong kalamidad. Gayunpaman, maaaring hindi siya bumalik sa Earth sa oras para sa third calamity kung maglakbay siya sa Demon Realm. Pwede kitang personal na ipadala doon. At least, kaya kung magbukas ng special passage para maglakbay ka sa Demon Realm. Hindi nagduda si James sa lakas ng custodian. Dahil ang tagapag-ingat ay maaaring mapuno ang demonic lotus. Hindi siya bababa sa par ni Sophie. Nasa tuldok na si Sophie sa pagiging Grand Emperor. Kung tungkol sa custodian mismo, maaaring naging Grand Emperor na siya. Si James ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa ranggo ng paglilinang ng tagapag-ingat. Napaisip si James, dapat ba akong pumunta sa Demon Realm? Napaisip si James sa kanyang puso. Sinabi ng tagapag-ingat, kung pupunta ka sa Demon Realm, walang maghay-hinala na tao ka dahil mayroon kang demonic body. Bukod dito, maaari mong ipatawag ang demonic lotus at halos nasa mage rank. Tulad ng para sa iyong Yogacara, kailangan mong malaman iyon ng mag-isa. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy ang tagapag-alaga sa pagsasalita. Dahil kaya mong ipatawag ang demonic lotus at nakuha mo na ang 5 elemento ng Genesis. Hulaan ko na magiging isang bagay ang iyong Yogacara. May kaugnayan sa kanila. Sa ngayon, napakaliit ng Earth para sa iyo. Kakailanganin mong maglakbay sa isang mas malaking mundo. Ang Demon Realm ay napakaangkop para sa iyong patuloy na paglaki. Higit pa rito, dapat kang makaranas ng higit pang mga bagay at makatagpo ng mas makapangyarihang mga tao. Pagkatapos mong pumunta sa Demon Realm, malalaman mo na ang sages ay kabilang sa mga nasa ilalim ng food chain doon. Patuloy siyang kinukumbinsi ng tagapag-alaga. Sige, pagkatapos ay pupunta ako sa Demon Realm. Matapos pag-isipan ito ng kaunti, tumango si James at tinanggap ang mungkahi. Ma'am, mabuti, napangiti ng husto ang custodian. Tanong ni James, MS, tagapag-ingat, kailan tatama ang ikatlong kalamidad ng daigdig? Sagot ng custodian, huwag kang mag-alala, hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Pumunta ka at linangin ng maluwag. Sana maging malakas ka para tumayo mag-isa pagbalik mo sa Earth. Nakahinga si James sa sinabi ng custodian. Nagtanong ang custodian, kailan mo balak umalis? Sagot ni James, naayos ko na ang lahat. Kung maaari, gusto kong umalis kaagad sa Demon Realm. Siya ay malapit nang magsimula sa isang bagong paglalakbay sa Demon Realm. Doon ba niya muling makikita si Maxine? Anong mga bagong karanasan ang naghihintay sa kanya sa Demon Realm? Magsisimula na ang kanyang kapana-panabik na paglalakbay. Itinalina ni James ang lahat ng kanyang maluwag na dulo sa Earth. Nangako si Lucifer na hindi sasalakayin ng mga hayop ang mga tao sa susunod na 10,000 taon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagkuha ng 4 na elemento ng Genesis ay nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouses. Kaya, ipinadala niya ang lahat ng karanasan sa kanya sa Celestial Abode. Ngayon, wala siyang dapat ipag-alala sa Earth. Tungkol naman kay Thea, ipinaalam sa kanya ng tagapag-alaga na siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Bagamat hindi siya sigurado kung nasaan siya, panatag ang loob niya na alam niyang binabantayan siya ng custodian. Tumingin si James sa magandang custodian at sinabing, I'm ready, MS. Custodian, ipadala ako sa Demon Realm. Sige, tumango ang custodian. Dinala niya siya sa labas ng Chamber of Scriptures. Ang tagapag-alaga ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin habang ang napakalakas na enerhiya ay umaagos mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, gumawa siya ng isang magaan na kilo ng kamay.
At ang mga mahiwagang simbolo at inscription ay lumitaw sa kanyang palad. Ang mga simbolo at inscription ay mabilis na nagtipon at bumuo ng isang pambihirang porma sayon. Lumitaw ang mga ripple sa gitna ng formation. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang madilim na kawalan sa loob ng pagbuo. Sinabi ng tagapag-ingat, ito ang spatial passage. James, pagkatapos mong makapasok sa daanan, ipapadala ka sa buong universo at makarating sa demon realm. Salamat, Ms. Custodian. Nagpasalamat si James. Sa isang segundo, tumalon siya sa ere at pumasok sa space passage na binuksan ng custodian para sa kanya. Matapos makapasok sa space passage, lumabo ang kanyang paningin. At ang kanyang pag-iisip ay naging malabo. Ang buong pagsubok ay tumagal ng humigit kumulang 10 segundo. Makalipas ang 10 segundo, bumagsak ang katawan niya mula sa langit. Mabilis niyang pinakilos ang kanyang true energy at inayos ang sarili. Tuloy-tuloy na lumampas sa isang malaking puno. Pagkatapos niyang makakuha ng matatag na paghawak, iniskan niya ang kanyang paligid. Nasa loob siya ng isang bulubundukin na puno ng matatayog na puno. Hindi matukoy ni James kung anong uri ng mga puno ang mga ito dahil hindi pa niya nakita ang mga ito sa Earth. So ito ang Demon Realm. Naramdaman ni James ang kanyang paligid at napansin ang isang napakakakaibang enerhiya mula sa langit at sa lupa mismo. Ang mahirap ay hindi karaniwan dahil ito ay lubhang makuha sa Earth. Sa puntong halos wala na. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumakas, at ang hindi pangkaraniwang enerhiya ay tumagos sa kanyang katawan. Pinalusog nito ang kanyang katawan at nagpakalma sa kanyang pakiramdam. Ito ay napakahimala na enerhiya. Halos agad itong sumanib sa aking katawan. Tuwang-tuwa si James. Ang emiprint spiritual energy mula sa paligid ay lubos na nagpaganda sa kanyang katawan. Patunay din iyon na nakarating na siya sa demon realm. Umangat ang ulo ni James at tumingin sa langit. Gabi na noon. Ang mga bituin ay nagpapaliwanag sa kalangitan. Sa gulat niya, nakita niya ang maraming buwan at ilang malalaking bituin. Ibang-iba ito sa kalangitan sa gabi sa Earth. Tumingin siya sa mga matangkad na bituin at bamulong. Marahil hindi ko makita ang Earth mula sa lugar na ito. Huminga ng malalim si James at inalis ang mga iniisip. Napagdesisyonan niyang tumawid sa tulay na iyon tuwing makarating siya dito. Dahil nakarating na siya sa Demon Realm. Gusto niyang magsanay ng masigasig hanggang sa mangyari ang third calamity ng Earth. Kabanata 2446. Tiniyak sa kanya ni Sophie at ng Chamber of Scriptures Custodian na ang ikatlong kalamidad ng daigdig ay magaganap anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya naman, nagkaroon siya ng sapat na panahon para magtanim. Kailangan niyang lumakas para maiwasan ang paparating na third calamity. Muli namang nilibot ni James ang paligid. Iyon ang unang pagkakataong dumating si James sa Demon Realm. At kakaunti ang alam niya tungkol dito. Wala siyang ideya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Demon Realm. Hindi niya alam kung nasaan siya. Matapos tumingin sa paligid ng kaunti, pinili niyang magmaneho sa isang random na direksyon. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng kaguluhan. Boom! Biglang isang malakas na pagsabog ang nauna sa kanya. Ang lupa ay yumanig, at ang hanay ng kabundukan ay gumuho sa alikabok kaagad. Kasunod ng pagsabog, isang nakakatakot na puwersa ang hamampas sa kanya na parang tsunami. What the F***? Naramdaman ni James ang nagbabantang puwersa at napaatras ito sa takot. Bagamat mabilis siyang nag-react, nauwi pa rin siya sa lakas. Nabalot ng mga sugat ang kanyang katawan at agad siyang naging duguan. Kung hindi dahil sa kanyang demonic body, namatay na siya sa sandaling iyon. Nakipag-ugnayan ang puwersa sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang puwersang nagtatanggol ang lumabas mula sa kanyang singsing at pinrotektahan siya mula sa mabangis na pagsalakay.
Si James ay nag-hover sa ere at pinagmasdan ang puwersang dumaan sa kanya. Ang lahat sa landas ng puwersa ay napawid. Ilang milyong kilometro ng lupa sa paligid ng epicenter ng puwersa ay ganap na na-flatten sa isang iglap. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie mula sa celestial abode. Ito ay isang labanan sa pagitan ng napakalakas na tao. Huff! Huminga ng malalim si James. Gaano ba sila kalakas para magkaroon ng gayong mapanirang kapangyarihan? Ngumiti si Sophie at sinabing, ang daan ng paglilinang ay umaabot ng walang hanggan. Ituturing ka lang na baguhan sa iyong kasalukuyang estado. Ang sage rank na narinig mo ng marami ay talagang nasa ibaba ng hagdan pagdating sa cultivation. Ang mga pantas ay malamang na malakas dahil sa kakaibang sitwasyon sa mundo. Nasa Demon Realm ka ang pinakamalakas sa 7 realms ng universe. Napakaraming mahuhusay na tao dito. Iminungkahi kong pumunta sa Demon Realm dahil gusto kong makita mo mismo kung ano ang totoong powerhouse at palawakin ang iyong pananaw. Ms. Sophie, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga ranggo na darating pagkatapos ng Sage Rank? Gustong malaman ni James kung ano ang nasa kabila. Ang alam lang niyang Grand Emperors ang pinakamalakas sa Primordial Age. Sa hindi malamang pagkakataon, lumitaw ang isa pang ranggo na lampas doon sa Primeval Age na tinatawag na Ancestral God Rank. Siya ay lubos na walang alam sa mga bagay na may kaugnayan sa iba pang mga ranggo. Ang boses ni Sophie ay nagmula muli sa Celestial Abode. Ang Sage Rank ay binubuo ng 6 na pangunahing ranggo, na higit pang nahahati sa 36 na yugto. Ang 6 na pangunahing ranggo ay Sage, Sage King, Sage Emperor, Dakilang Sage, Banal na Sage, at Banal na Sage. Ang una hanggang ika-6 na yugto ay sumasaklaw sa ranggo ng Sage. Ang ika-7 hanggang ika-12 yugto ay ang ranggo ng Sage King. Pagkatapos, ang ika-13 hanggang ika-18 yugto ay nasa ilalim ng ranggo ng Sage Emperor. Kapag naabot mo ang ika-19 hanggang ika-24 na yugto, ikaw ay isang dakilang Sage. Ang ika-25 yugto hanggang ika-30 yugto ay tinatawag na ranggo ng Banal na Sage. Panghuli, ang 31st hanggang 36th stage ay kapag ang isang tao ay umabot sa Divine Sage Rank. Pagkatapos ng Sage Rank ay ang Divine Rank. Ang banal na ranggo ay nahahati sa 3 yugto, na tinatawag na 3 banal na yugto. Pagkatapos ng Divine Rank ay ang Emperor Rank. Alam mo na, si James ay nakinig ng mabuti sa paliwanag ni Sophie sa mga hanay ng paglilinaw. Matapos marinig na napakaraming ranggo na hindi pa niya nakakaharap, siya ay napatulala. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay umabot na sa Mage Rank. At maaari niyang patayin ang isang Sage kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang powerhouse. Ngunit nagpakumbaba siya nang mapagtanto niya kung gaano siya kaina pagkatapos malaman ang iba pang mga hanay ng paglilinang. Malayo pa ang aking lalakbayin para maging isang Grand Emperor. Nauutol na sabi ni James. Haha, natawa si Sophie at sinabing, Knave ka talaga, nagtanim ka lang ng ilang taon. Ang universo ay umiral ng napakatagal na panahon. Iilan lamang sa mga tao ang naging Grand Emperor sa mahabang kasaysayang ito. Kung mas mataas ang iyong pag-akyat sa iyong paglilinang, mas nagiging mahirap ito. Maraming cultivator sa Sage Rank ang tumatagal ng milyon-milyon hanggang 10-10 milyong taon para makalusot sa isang yugto. Lalo pat makapunta sa Divine Rank. James smirked and said, mahina kasi sila. Kung ako iyon, malaki ang pag-unlad ko sa napakaikling panahon. Naniniwala ako sa iyo, kaya gawin mo ang iyong makakaya. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan at tiyak na magniningning ng maliwanag. Inaasahan kong makita kang nakatayo sa tuktok ng 7 realms at maging walang kapantay sa buong universo.
Kabanata 2447. Tumayo sa tuktok ng Seven Realms at maging walang kapantay sa buong universo. Ang kanyang ilang salita ng pampatibay loob ay nagpakulo ng dugo ni James sa pananabik. Inaabangan din niya ang araw na iyon. Kung talagang mangyayari ito, malaya siyang tuklasin ang sukdulang lihim ng universo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nga pala, gaano kalaki ang Demon Realm? Ms. Sophie. Tanong ni James. Sumagot si Sophie ng isa pang tanong. Sa tingin mo gaano kalaki ang Earth sa kabuuan nito? Napaisip si James saglit. Ang lupa ay talagang hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, ang karamihan sa mga lugar sa mundo ay natatakan. Mayroong humigit kumulang 3,000 na mga selyo. At marami ang natatakan. Ang mga kaharian ay umiral sa kabila ng mga tatak na ito. Ang bawat nakatatak na kaharian ay hindi bababa sa ilang beses na mas malaki kaysa sa lupa. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Kapag nabuksan na ang mga seal, tataas ng malaki ang lugar ng Earth. Hindi maarok ni James ang tunay na sukat ng Earth. Umiling siya at sumagot, hindi ko alam. Sabi ni Sophie, ang Earth ay isa sa Seven Realms. Noong Primordial Age, dati itong malawak. Hayaan mong sabihin ko ito. Ang tunay na sukat ng mundo ay 10,000 beses na mas malaki kaysa sa iyong solar system. Gayunpaman, ang Human Realm ang pinakamaliit sa Seven Realm. Samantala, ang Demon Realm ay 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Human Realm. Baka mas malaki pa ito kaysa sa tansya ko. Matapos marinig ang paliwanag ni Sophie, nagsimulang magkaroon ng mas mabuting pangunawa si James. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa kanya na intindihin kung gaano kalaki ang Demon Realm. Ang tanging bagay na natitiyak niya ay ito ay hindi kapani-pani, walang malawak at walang hangganan. Nagpatuloy si Sophie sa pagsasalita. Ang Demon Realm ay nahahati sa 3 layer, na mas kilala bilang 3 dimensions, namely ang Mortal Dimension, Sage Dimension, at Divine Dimension. Sa totoo lang, hindi lang ang Demon Realm ang may 3 dimensyon. Ang mga dimensyong ito ay matatagpuan din sa buong Seven Realms. Napatulala si James. Ang Seven Realms ay mahirap nang ibalot ang kanyang ulo. Ngunit ngayon ay may isa pang bagay na tinatawag na 3 dimensyon. Nakita ni Sophie ang nalilitong mukha ni James at nagpaliwanag pa. Ang Seven Realms ay ang 7 pangunahing mundo na nagpapatakbo sa universo. Samantalang ang 3 dimensyon ay ang iba't ibang mga kaharian na umiiral sa loob ng isang partikular na mundo. Maiintindihan mo, ang 3 dimensyon bilang pagkakaroon ng 2-dimensional na espasyo, 3 dimensyon sa espasyo, at 4 na dimensyon sa espasyo. Ang mga individual na beings na walang cultivation at mga cultivator sa ibaba ng sage rank ay nakatira sa loob ng mortal dimension. Nananatili ang mga cultivator ng sage rank sa sage dimension. Ang divine dimension, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay pinaninirahan ng mga magsasaka sa divine rank. Ang mga mula sa divine dimension ay maaaring maglakbay sa sage at mortal dimensions. Gayunpaman, ang mga mula sa sage dimension ay maaari lamang maglakbay sa mortal dimension. Sa wakas, ang mga naninirahan sa mortal na dimensyon ay hindi maaaring bumisita sa sage o divine dimension. Maikling ipinaliwanag ni Sophie ang pagkakaiba sa pagitan ng Seven Realms at ng 3 dimensions. Ang Seven Realms ay tumutukoy sa 7 magkakaibang planeta. Ang 3 dimensyon ay tumutukoy sa iba't ibang mundo sa loob ng bawat isa sa mga planetang ito. Naging mas simple ang mga bagay kay James matapos itong ipaliwanag ni Sophie sa kanya. Tanong niya, "So, ako ay kasalukuyang nasa mortal dimension ng Demon Realm?" Sagot ni Sophie, "Tama, ikaw ay nasa mortal na dimensyon ngayon."
Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ka makakapaglakbay sa Sage Dimension. Pagkatapos mo lamang maging isang Sage, maaari kang makalusot sa mga hadlang sa kaharian at makapasok sa Sage Dimension. Ang Empyrean Spiritual Energy ng Sage Dimension ay mas malakas kaysa sa Mortal Dimension. At ito ay tinatawag na Sage Energy. Samantalang ang enerhiya sa Divine Dimension ay tinatawag na Divine Energy. Higit pa sa Divine Energy, mayroong Primordial Energy. Kung mas mataas ang ranggo ng Empyrean Spiritual Energy, mas dalisay ang kapangyarihan nito. Nakuha ko. Tumango si James bilang pag-unawa. Salamat sa paliwanag. Ms. Sophie. Sabi ni Sophie, sa madaling salita. Napakahina mo pa rin at kailangang ipagpatuloy ang iyong buong pagsisikap. Nasa iyo ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Ang mga kakilakilabot na kayamanan na ito ay sapat na upang mapunta ka sa tuktok at maging isang Grand Emperor. Talaga, humalaklak si James, Grand Emperor. Sa kalaunan ay makakamit niya ang ranggo na iyon basta't nagsumikap siya ng husto. Kabanata 2448. Kahit na ang kasalukuyang kapaligiran ay nakapipinsala sa sangkatauhan, determinado si James na harapin ito. By the way, biglang may naisip si James at nagtanong. Anong rank ang mga powerhouse na naglalaban kanina? Nakakatakot ang resulta ng kanilang labanan. Sinira nila ang lahat sa loob ng ilang milyong kilometro. Sumagot si Sophie, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank. Ang mga individual na iyon ay malapit ng maging Grand Emperors. Tila may iilan sa kanila na tumatambay sa paligid. Posibleng isang malaking kayamanan ang lumitaw sa isang lugar, na umaakit sa mga kamangha-manghang powerhouse na ito upang labanan ito. Sila ay nasa ikatlong yugto ng Divine Rank at malapit na silang maging Grand Emperors. Sabi mo, huminga ng malalim si James. Di ba nasa Mortal Dimension tayo? Bakit nandito ang mga powerhouse mula sa Divine Dimension? Hindi ako sigurado, ngunit magiging lubhang maingat. Ang lugar na ito ay puno ng mga panganib. At maaari kang mamatay kung kumilos ka ng walang ingat. Kung gayon, mas mabuting umalis na ako sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi nang ahas si James na magtagal pa sa lugar. Ang mga powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank na nasa cusp ng pagiging Grand Emperors ay nakikipaglaban sa paligid ng lugar. Maaari nilang patayin siya ng ilang beses sa isang pitik ng daliri. Huwag kang umalis. Sumagot si Sophie. Ito ay dapat na isang pambihirang kayamanan para sa gayong makapangyarihang mga tao na nakikipaglaban dito. Tignan natin, sino ang nakakaalam? Baka swertehin tayo. Ha? Gulat na tanong ni James. Get lucky. Nagbibiro ka ba? Ms. Sophie. Ito ay labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank. Dumiretso na ako sa aking libingan. Walang pakialam na sagot ni Sophie. Path, bakit mo sila inaalala kapag nandito ako? Palamig ka muna. Hindi ka ba natatakot na makaipon ng karma sa pamamagitan ng pagtulong sa akin? Sa loob ng Celestial Abode, nakaupo si Sophie sa gazebo sa likod bahay ng City Lord's Mansion. She rolled her eyes and replied, "You're still hung up on that." Muntik na akong mapatay ng Heavenly Path na sinusubukang malaman kung paano ka tutulungang makuha ang 5 elemento ng Genesis. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ni Emperor Jabari ay hindi pa ganap na nawala. At pinrotektahan niya ako. Kung hindi, patay na ako ngayon. Sa ngayon, ang ating kapalaran ay mahigpit na nagbubuklod. Dahil dito, wala akong dapat ipag-alala. Gulat na tanong ni James. Seryoso ka ba? Muntik ka nang mamatay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ano ang silbi ng pagsasabi sa iyo? Huminga ng malalim si James.
Saka inalis ang isiping iyon. Itinagilad niya ang kanyang ulo. Ibig sabihin, maaari mong ipadala ang iyong sarili at tumulong na patayin ang mga kaaway na humahadlang sa akin. Umiling si Sophie at sinabing, hindi, kung palagi kang umaasa sa akin, makakasama ito sa iyong paglaki. Mabuti, napangisi si James. Gayunpaman, tutulungan kita minsan. Kaya sige at suriin ito. Na-curious ako kung gaano sila kalakas at kung ano ang pinag-aawayan nila. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Sige, agad namang pumayag si James. Sa pagbibigay sa kanya ni Sophie ng suporta, wala siyang dapat ikatakot. Gayunpaman, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa cultivation rank ni Sophie at kailangan lang niyang tanungin. Ms. Sophie, isa ka na bang Grand Emperor? Sabi ni Sophie, hindi ganoon kadaling umabot sa ganoong stage. Iilan lamang sa mga tao ang naging Grand Emperors mula noong sinaunang panahon. Kahit na hindi pa ako Grand Emperor, malapit na ako dito. Ako ay kinikilala na isang quasi-emperor sa ngayon. Maliban na lang kung kaharap ko ang isang Grand Emperor. Medyo hindi ako magaganda, hindi ka panipaniwala, hindi napigilan ni James na ipahayag ang kanyang paghanga. Pagkatapos, naglakad siya sa hangin. Ang bulubundukin sa ibaba niya noon ay naging tambak ng mga durog na bato mula sa resulta ng labanan. Napatay din ang ilang mga hayop na naninirahan sa mga bundok na ito. Natahimik ang buong paligid. Lumutang si James sa hangin at tanging mga durog na bato lamang ang nakikita ng kanyang mata. Pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, hindi pa rin siya nakarating sa larangan ng digmaan. Dahil sa bilis ng paglalakbay ni James, naiinip si Sophie, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para balutin si James at itulak siya pasulong. Si Sophie ay nagpakawala ng isang paputok na pagsabog ng enerhiya at dinala siya sa perimeter ng larangan ng digmaan sa isang iglap. Nakita ni James ang matinding labanan na nagaganap sa kanyang harapan. Kabanata 2449. Isang tao at 2 hayop ang naglalaban sa larangan ng digmaan. Ang tao ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal at may hawak na mahabang espada. Ang kanyang espada ay kumikinang sa nakamamatay na enerhiya. Ang 2 halimaw naman ay mga nilalang na hindi pa nakikita ni James noon. Ang isa sa mga hayop ay kahawig ng butiki. Ito ay may mahabang katawan na halos 1 kilometro ang haba. Ang katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis na may pares ng itim na pakpak na tumutubo sa likod nito. Ang isa ay isang napakalaking orangutan. 1,000 metro ang taas nito at nababalutan ng pulang balahibo. Ito ay may mabangis at nakakatakot na anyo. Matindi ang laban nilang tatlo sa lugar. Ang kapaligiran ay tensyonado, at ang kanilang paligid ay naging biktima ng kanilang bulag na pagkawasak. Kahit na nakatingin si James sa malayo at protektado ng energy ni Sophie, kinilig pa rin siya sa eksena. Kung wala ang pananggalang na kalasag ni Sophie, hindi siya makakatayo ng matatag. Nang makita ang matinding labanan sa unahan niya, hindi sinasadyang napabuntong hininga si James. Tanong niya, anong klaseng halimaw ang 2 iyon? Ms. Sophie. Bakit sila malakas? Dumaloy ang boses ni Sophie mula sa celestial abode. Iyan ay demon lizard at demon orangutan. Pareho silang primordial race. Ang lakas nila ay nasa 3 yugto ng divine rank. Kung gagawin nila ang lahat, sisirain nila ang mortal dimension ng demon realm. Gayunpaman, pinipigilan nila ang kanilang sarili. Kapangyarihan at hindi pinapayagan ang kanilang lakas na nakakaapekto sa buong kaharian. Kung hindi, ang mortal na dimensyon ay mayroon na. Hindi na umiral ngayon. Paano ang tao? Sino siya? Tanong ni James. Sagot ni Sophie, hindi rin siya eksaktong tao. Bagamat mukha siyang tao, hindi siya kauri mo.
Sa paghusga sa kanyang lakas, malamang na mula siya sa Azurim clan ng Demon Race. Angkan ba ni Marcelo iyon? Ma'am. Oo. Nakatingin sa malayo sina James at Sophie. Kahit na ang pisikal na katawan ni Sophie ay nasa loob ng celestial abode. Naramdaman ng kanyang kamalayan ang paligid sa labas. Ito ay sword energy. Bulalas ni Sophie sa pagkatuklas. Nagtanong si James, anong uri ng sword energy? Paliwanag ni Sophie, tandaan kung paano tayo minsang tinuruan ng mga diskarte sa espada at sinabi sa iyo na ito ay kabilang sa isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Nabuhay siya sa primordial age at isang ancestral god. Naramdaman ko lang ang sword energy na naiwan ng walang kapantay na powerhouse na ito. Naunawaan kaagad ni James ang mga implikasyon niya at sinabing, so ito ay sword energy na iniwan ng isang ancestral god. Hindi kataka-taka na tatlong powerhouse sa third tier ng divine rank ang nag-aaway dito. James, oo, nakikinig ako, sinabi ni Sophie. Malapit mo nang maabot ang mage rank, at ang iyong Yogokara ay mauugnay sa iyong mga nakaraang paglaki. Sa palagay ko ang iyong Yogokara ay maaaring mangyari sa Demonic Lotus o sa 5 elemento ng Genesis. Si James ay nakinig ng mabuti dahil kaunti lang ang alam niya tungkol sa bagay na ito. Nagpatuloy si Sophie sa pagsasalita. Sa palagay ko ay dapat kang manatili sa landas ng espada. Paano kung aagawin ko ang sword energy? At gagawin mo itong Yogokara? Sigurado ka bang magagawa ito? Bahagyang nag-alala si James. May 3 kakilakilabot na powerhouse sa unahan niya. Bukod dito, lahat sila ay nasa tuktok ng 3 yugto ng divine rank at napakalapit sa pagiging Grand Emperors. Kakayanin kaya ni Sophie silang 3? Ang kanyang kumpiyansa na boses ay umalingaw mula sa celestial abode. Hindi ito dapat maging problema. I'll make my move kapag napagod na silang 3. Hindi kami nagmamadali. Maghintay muna tayo sa tago. Pagkatapos magsalita, inutusan niya si James na umatras mula sa larangan ng digmaan. Nakinig si James sa kanya at umatras. Nanatiling malayo sa marahas na trio. Nagtago siya sa paligid at hinintay na matapos ang kanilang laban. Si James ay kasalukuyang nasa ilang mortal dimension ng Demon Realm. Ang 3 powerhouse ay lumaban sa kailaliman ng kanilang. At ang kanilang napakalaking enerhiya ay tumawid sa mortal dimension. Ang mga buhay na nilalang sa mortal dimension ay natakot at nanatili sa lupa. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Ang takot na mapunit ng puwersa ang kanilang mga katawan. Kahit na ang mga powerhouse sa Sage at Divine Dimensions ay nararamdaman ang labanan. Iyan ay ilang mapangwasak na enerhiya. Anong uri ng mga powerhouse ang nakikipaglaban sa mortal dimension? Sa kabutihang palad, rationally pa rin ang kanilang pag-arte at hindi sila lumalabas. Kung hindi, masisira talaga nila ang mortal dimension. Ang mga pauihaws mula sa Sage at Divine Dimension ay binibigyang pansin din ang labanang nagaganap sa Mortal Dimension. Ang matinding labanan sa pagitan ng 3 powerhouse sa 3 yugto ng Divine Rank ay tumagal ng 3 taon. Matapos ang 3 taong matinding labanan, halos wala na sa lakas ang 3 powerhouse. Naghintay si James sa labas ng larangan ng digmaan sa lahat ng oras na ito. Pinuprotektahan siya ni Sophie sa buong panahon na itinago niya ang kanyang sarili. Kung hindi na siya makakatagal sa lugar na iyon dahil nakamamatay ang resulta ng labanan ng 3. Kahit na ang isang powerhouse sa divine rank ay mamamatay kaagad kung sila ay nahuli sa resulta ng labanan. Lalo na ang isang taong kasing mahina niya. Malapit na ang oras. James, maghanda. Aangkinin ko ang iyong katawan at tatalunan silang lahat ng sabay-sabay. Umalangaw ang boses ni Sophie mula sa loob ng celestial abode. Nang inag ang katawan ni James nang marinig siya. Sigurado ka ba dito? Sophie. Siyempre,
Sino ako sa tingin mo? Bumantong hininga si Sophie. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni James ang isang mapilit na puwersa na pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. At si Sophie ang pumalit. Ngayong kontrolado na ni Sophie, ginamit niya ang katawan ni James para sumugod sa larangan ng digmaan. 1/3. Ang tatlong powerhouse ay nakikibahagi pa rin sa isang matinding labanan. Nang makitang may biglang sumulpot sa kanilang laban, lahat sila ay natigilan saglit. Si James, sa ilalim ng kontrol ni Sophie, ay tumayo sa larangan ng digmaan. Ipinatawag ni Sophie ang mga mahiwagang inscription mula sa mga palad ni James. At kumalat ang mga ito sa buong kalangitan. Ang 3,000 sining sa paglilinang. Nakilala agad ng tila tao ang pamamaraan. Sa sandaling iyon, napuno ng kakilakilabot na puwersa ang hangin at agad siyang nasugatan. Ang dalawang hayop ay nahuli din sa mga pag-atake ni Sophie at nagtamo ng pinsala. Bumantong hininga si James na kinakabahan. Bagamat hindi niya makontrol ang kanyang katawan, nakikita niyang tinatalo ni Sophie ang 3 mabigat na powerhouse sa isang galaw lamang. Ito ba ang kapangyarihan ng isang quasi-emperor? Isip ni James. Sa di kalayuan, ang lalaking nakasuot ng itim ay pagod na pagod at nagsuka ng dugo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng labi niya at tumingin kay James na nakalutang sa langit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Sino kaya kayo, sir? Paano mo nalaman ang 3,000 cultivation arts mula sa sinaunang Heavenly Court Age?" Magwala, ginamit ni Sophie ang katawan ni James para tawagan ang lalaki. Ang sword energy na iyon ay pagmamay-ari ng isang emperor na katulad ko. Kung matino kayo, aalis ka agad. Kung hindi, ikaw lang ang may kasalanan kung bakit ako nag-iinit. Nang marinig ni James na nagsasabing siya ay isang emperador, ang 3 powerhouse ay namutla sa takot. Siya ay isang powerhouse sa emperor rank. Kailan nagkaroon ng emperor rank powerhouse na tulad niya sa Demon Realm? Hindi ko pa siya nakita dati. Ang 3 powerhouse ay nataranto lahat. Ang 3 sa kanila ay lumaban ng isang mahigpit na labanan upang makuha ang sword energy. Ngayon ay biglang lumitaw ang isang powerhouse sa emperor rank at inanang ito. Bagamat nag-aatubili sila, wala silang ibang nagawa kundi ang sumuko dahil ang taong nagpakita ay madaling naitaboy ang puno sa kanila sa isang galaw lang. Bukod dito, gumamit siya ng signature skill mula sa Ancient Heavenly Court Age. Ang 3 sa kanila ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nagdududang sabi ng nasa katanghaliang gulang na nakaitim. "Ako si Kylam Walkman mula sa Azurin Clan. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan?" "Sir, James Caden," sagot ni Sophie sa pamamagitan ng James. "Sige. Inaasahan kong muling mag-cross ang ating mga landas." Wala nang sinabi pa si Kylam mula sa Azurin Clan. Tumalikod siya at agad na umalis sa lugar. Ang dalawa pang makapangyarihang hayop ay nagpalitan ng ilang sulyap at pagkatapos ay umatras din. Nang makitang umalis ang mga powerhouse, nakahinga ng maluwag si James. At the same time, humanga siya sa lakas ni Sophie. Bahagya niyang pinigilan ang mga papuri sa kanya. "Ms. Sophie, hindi ka pani-paniwala. Anong hindi ka pani-paniwalang kapangyarihan? By the way, ano ang 3,000 cultivation arts?" Kabanata 2451. Narinig ni James na binanggit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang 3,000 cultivation arts ngunit walang ideya kung ano ang kanyang tinutukoy. Nakangiting sagot ni Sophie, ang 3,000 cultivation arts ay ang pinakakakilakilabot na sekreto, supernatural art na umiral noong sinaunang Heavenly Court Age. Ito ang lihim na pamamaraan ng Panginoon ng sinaunang korte sa langit. Sinabi ni James bilang paghanga.
Hindi ko inaasahan na natutunan mo ang isang napakalakas na supernatural art. Tama na yan. Tumigil ka sa pambabala mo. Sabi ni Sophie. Pagkatapos ay pinitik niya ang palso ni James. At ang puting sword energy ay sumambulat mula sa lupa sa di kalayuan. Bago pa mas matingnan ni James ang sword energy, na-teleport ito sa celestial abode. Umalangaw-ngaw ngayon ang boses ni Sophie mula sa loob ng celestial abode. Ang sword energy ay kasalukuyang masyadong masigla para sa iyo. Kung walang pagsasakripisyo ng pagsasanay, magiging imposible para sa iyo na ganapin ito. Ako na muna ang bahala dito para ma-refine mo mamaya. Nang matapos magpaliwanag si Sophie kay James, hindi na siya nagdetalye pa. Nang matapos siyang makinig kay Sophie, pinili ni James na umalis sa lugar. Samantala, bumalik si Kylam sa Azurin Clan sa Divine Dimension. Paano nangyari? Lord Walkman, nakuha mo ba ang sword energy? Marami sa mga piling miyembro ng Azurin Clan ang nagpilit sa kanya para sa mga sagot. Nakaupo sa harap ng bulwagan. Nagsalubong ang mga kilay ni Kylam habang sumagot. Isang katawa-tawang malakas na tao ang lumitaw ng biglaan at ginamit ang 3,000 cultivation arts. Ano? Ang pinag-uusapan mo ba ay ang 3,000 cultivation arts mula sa Ancient Heavenly Court Age? Sino ang taong iyon? Ang mga kapangyarihan ng Azurin Clan ay nagpapalitan ng mga nalilitong sulyap. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay James Caden. Ang pangalang iyon ay eksaktong kapareho ng pangalan ng isang tiyak na tao sa Earth. Mahinang wika ni Kylam. Si Kylam ang ama ni Marcelo. Dahil dito, alam niya ang kalagayan ng daigdig. Kaya naman, hindi kataka-taka na narinig niya si James. Alam niyang may demonic body si James, na binago ng natal primordial spirit ng isang Grand Emperor mula sa demon race. Gayunpaman, alam niya na ang James sa Earth ay medyo mahina. Ang ipinakita sa mortal dimension ng demon realm ay ipinagmamalaki ang hindi kapani-paniwalang lakas. Kahit siya ay walang pagkakataon laban sa taong nakilala niya sa mortal dimension. Itinaas ni Kylam ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang inscription ay lumitaw sa paligid ng kanyang palad. Ang mga inscription ay bumuo ng isang malakas na extrapolation formation. Gusto niyang malaman ang pinanggalingan ng kakaibang makapangyarihang lalaki na nagpakita. Puff! Gayunpaman, lumuwa siya ng isang bibig ng dugo sa sandaling sinimulan niyang tanton ang pinanggalingan ni James. Panginoong Walkman, ang ilan sa mga powerhouse ng Azurin Clan ay agad na sumugod upang tulungan si Kylam na bumangon mula sa lupa. Hindi ko siya ma-analyze. Imposible. Seryoso ang ekspresyon ni Kylam. Nabigo ang kanyang pagtatangka na imbestigahan si James. Nangangahulugan ito na ang lakas ni James ay hindi maisip na taas. Na ang kanyang pag-iral ay hindi umaayon sa mga patakaran ng landas sa langit. Huminga ng malalim si Kylam at hindi pinansin ang bagay na iyon sa ngayon. Tapos, iniba niya ang topic. By the way, kumusta na si Maxine? Sumagot ang isang makapangyarihang miyembro ng angkan. Mabuti naman siya ngunit nagmumuni-muni pa rin sa pag-iisa sa banal na lugar. Halos magbago na ang kanyang katawan. Pagkatapos ng proseso, magkakaroon siya ng pinakamalakas na pangangatawan sa kasaysayan ng aming angkan. Bumantong hininga si Kylam at sinabing, nagpunta ako sa mortal dimension para makuha ang sword energy at sanay na siya na maging bagong kampyon ng aming clan. Sa kasamaang palad, si Lucifer mula sa Hadin Clan ay lumitaw sa Earth. Siya ay ang inapo ng isang Grand Emperor. Dahil dito, marami sa mga puwersa ng Demon Realm ang nagsimulang pumanig sa Hadin Clan. Hindi na magtatagal bago ang Hadin Clan ang pumalit sa Demon Realm. Matapos hiramin ni Sophie ang katawan ni James para talunin ang tatlong kakilakilabot na kalaban. Nakuha niya ang sword energy para kay James. Gayunpaman,
Hindi niya ito papayagan na puno pa ito. Samantala, naglalakad si James sa mga guho sa mortal dimension. Naglakbay siya sa lugar na nawasak ng 3 powerhouse. Matapos maglakbay sa loob ng 6 na buwan, nasa loob pa rin siya ng pagkasira ng lugar. Si Sophie ay nagbigay sa kanya ng walang tulong. Napinilit siyang sumulong sa mga guho ng mag-isa. Nakahanap si James ng malaking bato sa kaparangan. Kabanata 2452. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon at hinigop ang kapangyarihan ng langit at lupa upang mapahusay ang kanyang lakas. Sumikat ang araw sa itaas ng abot tanaw. Ang araw ng Demon Realm ay napakalaki at nakasisilaw. Ang init na nagmumula dito ay mas mainit din kaysa sa araw ng Earth. Huminto si James sa paglilinang at pinalabas ang mga dumi sa kanyang katawan. Tumayo siya at iniunat ang kanyang mga kalamnan. Bamulong-bulong, na-convert ko na ang True Elemental Energy sa True Elemental Essence. Kapag napabuti ko na ang aking True Elemental Essence, madali kong malalampasan ang Elysian Seal sa susunod na pagkakataon. Sabi ni James para sa isa pang tagumpay upang maabot ang ika-9 na yugto ng Immortal Ascension at magsanay ng walang talo na Sword Energy. Siya nga pala, Ms. Sophie, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa walang kapantay na powerhouse na iyon mula sa Ancient Heavenly Court Age? Itinulak ni James sa isip ni Sophie. Agad na tumugon ang boses ni Sophie mula sa loob ng Celestial Abode. Nalaman ko siya sa tatay ko. Siya ay isang ancestral god ng Primordial Age. Bago siya namatay, ibinaon niya ang kanyang maalamat na espada at ang kanyang pamana, kasama ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma. Sa isang tambak ng espada, nagpunta ang aking ama sa sword mound ng ancestral god na ito at natutunan ang ilan sa kanyang mga diskarte sa espada. Sinabi sa akin ng aking ama na umiral ang 7 realms noong Primordial Age. Ang ancestral god na ito ay nagpunta sa isa sa mga kaharian na ito upang ituloy ang isang partikular na tao. Gayunpaman, ang kanyang paghahanap ay napatunayang hindi matagumpay. Sa kanyang mahabang espada, winasak niya ang isang buong kaharian sa kanyang sarili. Pagkatapos ng insidenteng iyon, 6 na lang sa 7 realms ang natitira. Nang marinig ito, nag-click si James sa kanyang dila. Ganyan ba talaga siya kalakas? Ha! Hindi man lang nangungulit. James, marami ka pang dapat malaman. Pansamantala, kailangan mong tumuon sa pagpapabuti ng iyong ranggo sa paglilinang. Naniniwala akong maaabot mo rin ang ganoong taas sa hinaharap. Ma'am, ay lalaan ko ang aking sarili sa paglilinaw. Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao at nagsuot ng kalmado at kumpiyansang ekspresyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kaparangan at paminsan-minsan ay huminto upang magtanim. Na nag-uugnay sa paminsan-minsan ng kanyang sarili. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng 3 taon. Ang kanyang cultivation na ranggo ay umabot sa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Ang kanyang True Elemental Essence ay nasa parehong ranggo din. Ngayon, mayroon siyang 7 uri ng True Essence sa kanyang katawan. Yin, Yang, at ang 5 elementong kakanyahan. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang lugar sa loob ng mga guho. Pinakilos niya ang kanyang True Essence. At lumitaw ang Elysian Seal. Pinipigilan ang kanyang meridian at lakas. Pahinga, angal ni James. Mga ugat sa buong katawan niya. Ang Yin, Yang, at 5 elemental essences ay mabilis na lumusot sa kanyang katawan at patuloy na nabasag ang mga seal sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, walang mga aksidente at hindi rin lumitaw ang Heavenly Path embodiment sa kanyang pagtatangka na makapasok. Sa 3 araw, matagumpay niyang nabasa ang mga seal at nakapasok sa ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. Pagkatapos ng kanyang tagumpay,
Ang kanyang true essence at pisikal na katawan ay muling nag-evolve at naging mas malakas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumayo si James mula sa lupa. Hinikayat ni James na dumaloy ang yin, yang, at 5 elemental essence sa kanyang buong katawan. Naparating sa kanyang lakas na maabot ang rurok nito. Agad na tumalon si James sa hangin at ibinaba ang palad sa lupa. Isang malakas na ilusyon na palad ang nagkatawang tao at tumama sa lupa. Boom! Ang lupa at kabundukan ay nagsimulang yumanig ng malakas na parabang dumating na ang mga huling panahon. Matapos makita ang pinsalang idinulot niya sa lugar, ngumiti si James sa kasiyahan. Siya ay nasa ikapitong hagdan ng Immortal Ascension ngunit mayroon siyang napakalaking kapangyarihan. Kapag naabot niya ang Sage rank, hindi na siya mapipigilan. Napakagaling. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Nakagawa ka na ng panibagong tagumpay sa loob lamang ng ilang taon. Napakabihira para sa isang tao na maglilinaw ng napakabilis. Salamat sa mga papuri. Ipagpapatuloy ko ang pagsisikap. Nakangiti si James. Kuntento na nakakuha ng papuri ng isang powerhouse tulad ni Sophie. Magpatuloy sa paglibot sa Demon Realm at sikaping maabot ang Sage rank para ma-explore mo ang Sage Dimension bago bumalik sa Earth. Kabanata 2453. Si James ay nasa Demon Realm sa loob ng 6 na taon. Napanood niya ang matinding labanan sa pagitan ng tatlong powerhouse sa nakatagong sword energy sa unang 3 taon. Sa sumunod na 3 taon, lumakad siya sa mga guho ng labanan at nilinang sa daan. Matapos ang 3 taon na ito, ang kanyang cultivation rank ay umabot na sa Immortal Ascension 7th tier. At ang kanyang pisikal na lakas ay nasa gitna ng unang yugto ng Mage rank. Ang kanyang pisikal na lakas ay kakila-kilabot na mapanira. Hanggang kailan pa ako makakalabas sa wasak na kaparangan na ito? Ms. Sophie. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Nasa napakalaking kagubatan ng mortal dimension ng Demon Realm. Ito ay isang malawak at walang hangganang rehiyon. Sa iyong kasalukuyang lakas, magtatagal pa bago ka makalabas sa malaking bahagi nila. Gayunpaman, walang pagmamadali, kaya maglaan ng oras. Kung tutuusin, hindi mahalaga kung saan ka naglilinang pa rin. Sinabi ni James, pero matagal na akong nasa Demon Realm. Nag-aalala akong malapit nang mangyari ang third calamity ng Earth. Makakasiguro ka, hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Tinataya ko na ang ikatlong kalamidad ng lupa ay mangyayari sa loob ng halos 100 taon. Magtatagal ba yan? Ganoon na ba katagal ang 100 taon? Natigilan si James. Hindi ba ito isang katawa-tawa na dami ng oras? Biglang naalala ni James na si Sophie ay mula sa Primordial Age. Para sa kanya, ang paglipas ng 1 siglo ay walang iba kundi isang kisap mata. Gayunpaman, ang 1 siglo ay parang isang kawalang hanggan sa kanya. 100 taon. 100 taon bago mangyari ang ikatlong kalamidad ng lupa. Napatingin si James sa mga guho sa kanyang harapan. Ang kanyang resolusyon at pagnanais para sa lakas ay lalong lumakas. Matatag, sa isang determinadong tingin, bumulong siya. Kailangan kong magtrabaho ng husto sa susunod na 100 taon. Dapat akong maging isang walang katulad na powerhouse sa oras na bumalik ako sa Earth at magkaroon ng lakas na pumatay ng isang sage sa isang pitik ng isang daliri. Humakbang si James at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang malaking ilang ay sinalanta ng 3 powerhouse. Kahit ilang taon nang bumiyahe, hindi pa nakakalabas si James. Kahit na hindi niya alam kung gaano kalaki ang malaking kagubatan. Naglalaan siya ng oras. Tinahak niya ang daan. Ang mga guho at nilinang sa daan. Kasabay nito, nagpractice din siya ng elemental inversion. Pinanood siya ni Sophie na nagsasanay ng elemental inversion. Dahil siya ay isang quasi-emperor.
Mayroon siyang mahusay na kasanayan sa pagsusuri, higit pa sa sarili ni James. Kaya naman, pinanood at ginabayan niya si James habang nagsasanay ito ng elemental inversion. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa loob ng mga guho. Sa sandaling iyon, 5 magkakaibang enerhiya ang dumaloy sa katawan ni James. Ang 5 elemento metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa, nag-complement sila pero magkalaban din sila. Ginagamit ng elemental inversion ang prinsipyo ng pagiging tugma ng 5 elemento upang bumuo ng isang ganap na bago. Tunay na kakanyahan. Ito ay katulad ng lunar at terra inversion dahil kasangkot din ito sa pagsasanib ng enerhiya. Ang lunar at terra inversion ay ang pagsasama-sama ng yin at yang energy. Samantala, ang elemental inversion ay isang pagsasanib ng 5 elemento. Ang 5 true elemental essence ay unti-unting nagsanib sa katawan ni James para bumuo ng bagong enerhiya. Ang lakas ay mabangis. Sa sandaling nagsanib ang 5 enerhiya. Ang lakas ni James ay lumampas sa tribulation rank at naakit ang tribulation clouds. Sa kabutihang palad, inalis niya ang elemental inversion sa oras. At ang tribulation clouds ay nagkalat. Kung hindi niya ito pinigilan, isang malagim na pagsubok ang kinailangan niyang harapin. Huminto si James sa paglilinaw. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi ka pani-paniwala. Pinagsasama ng elemental inversion ang 5 true essences at pinahuhusay ang aking lakas hanggang sa tribulation rank. Halos tumama ang panga ni James sa sahig sa gulat. Kabanata 2454. Siyempre, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Huwag kalimutan kung sino ang lumikha nitong supernatural power. Isa siya sa mga ancestral gods. Kung tutuusin, bukod dito, ang elemental inversion ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang natutunan mo ngayon ay mga pangunahing kaalaman lamang. Kapag naging Grand Emperor ka at tunay na naunawaan ang kapangyarihan ng 5 elemento ng Genesis, magagawa mong magpakawala ng sapat na kapangyarihan para sirain ang mundo gamit ang elemental inversion. Bagamat hindi tunay na nauunawaan ni James ang kapangyarihan ng 5 elemento ng Genesis, nilinang niya ang true elemental essence at maaaring magsagawa ng elemental inversion. Ito ay nagsilbi upang madagdagan ang kanyang lakas exponentially. Ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay nasa ika-7 yugto ng Immortal Ascension. Ngunit ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa tribulation rank at makaakit ng tribulation clouds gamit ang elemental inversion. Maaari niyang ilabas ang napakalaking kapangyarihan kahit na hindi umaasa sa sacrilegious ascension at dragon bone. Kapag pinagsama ang Sacrilegious Ascension, Dragon Bone, at Elemental Inversion, siya ay magiging isang puwersa na dapat magsimula alang. Not to mention, meron pa siyang Infinity Steel Formation. Halos hindi maisip ni James. Higit pa rito, mayroon siyang hukbo na may 400,000 lalaki sa kanyang beck and call. Ha! Huminga ng malalim si James. Kahit medyo mahina pa siya, hindi na mabilang ang mga pakulo niya. Kung gagamitin niya ang mga ito ng sabay-sabay, maaari siyang magdulot ng kalituhan at madaling makapatay ng sage sa ilang segundo. Matapos matagumpay na matutunan ang elemental inversion, nabigla si James sa lakas na may lalabas niya. Gaya ng inaasahan mula sa isang kakilakilabot na kasanayang nilikha ng 5 ancestral gods na binuo. Mayroon itong transcendental na kapangyarihan. Maaari na nitong palakasin ng husto ang kanyang lakas kahit na nasa pinakapangunahing yugto lamang. Saan ako susunod na pupunta? Ms. Sophie. Matapos maunawaan ang 5 elemento ng Genesis, si James ay nasa mataas na espiritu. Sandali lang. Hayaan akong hulaan kung ano ang mga boon sa mortal dimension ng demon realm. Sa loob ng celestial abode,
Nagsimulang tumuon si Sophie sa mga lokasyon ng paghula. Ang pag-extrapolate ng mga maliliit na bagay ay walang epekto sa kanya. Wala na siyang pakialam sa karma na maaaring maakit niya sa kanyang sarili. Ang kanyang kapalaran at si James ay pinagtagpo ng malalim. Kung si James ay hindi maaaring umunlad sa kanyang paglilinaw, hindi siya makakaligtas sa Grand Emperor Tribulation. Para siya ay maging isang Grand Emperor, kailangan ni James na patuloy na gumawa ng mga makabuluhang tagumpay at pataasin ang kanyang cultivation base sa pinakamataas na ranggo. Sa lalong madaling panahon, natapos niya ang kanyang panghuhula. James, natuklasan ko ang isang lungsod na tinatawag na Grand Wyke sa mortal dimension ng Demon Realm. Sa loob ng lungsod na ito, may isang powerhouse na ang lakas ay umabot sa Tribulation rank. Isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa Sage rank ngunit nasugatan siya. Okay, ano ang kinalaman nito sa akin? Naguguluhan si James. Ipinaliwanag ni Sophie. Ang powerhouse ay naghatid ng mensahe sa lahat ng mga doktor sa buong Demon Realm, na nagsasabi na siya ay magbibigay ng banal na tableta sa sinumang makapagpapagaling sa kanya. Anong uri ng divine pill ito? Naintriga si James, dahil dinala ito ni Sophie sa kanya. Tiyak na ito ay kapaki-pakinabang sa kanya. Sumagot si Sophie, nag-iwan ng divine pill ang kanyang ninuno, at maaaring itaas ang mga may cultivation rank na mas mababa sa sage rank ng isang rank. Bagamat sa pangkalahatan ay hindi ko sinasang-ayunan ang paggamit ng mga elixir at mga tabletas upang isagawa ang iyong ranggo ng paglilinang. Ang paggamit nito paminsan-minsan ay hindi magiging problema. Pagkatapos mong ubusin ito, dapat kang pumasok sa Celestial Abode para sanayin at paikliin ang iyong true essence. Nang marinig ito, tanong ni James, kaya, hanggat maaari kong pagalingin ang powerhouse na ito, kukuha ako ng divine pill at maaari akong tumalon mula sa ikapitong hagdan ng Immortal Ascension hanggang sa 8th stair. Tama, nakangiting tanong ni James, dahil napakalakas mo. Ms. Sophie, hindi mo ba pwedeng i-refine na lang ang ilang elixir at pills para mapalakas ko ang aking lakas? Inilibot ni Sophie ang kanyang mga mata sa tirahan at sinabing, hindi ganoon kadali. Dapat harapin ng mga magsasaka ang kahirapan at malampasan ang mga ito upang lumago. Bagamat mayroon akong lakas na dapat i-promote ka sa sage rank o maging sa divine rank, ang iyong cultivation ay aabot sa natural na limitasyon nito at hindi na mapapabuti pa. Huwag punuin ang iyong ulo ng mga walang kwentang kaisipan. Ikaw mismo ang maglalakad sa paglalakbay na ito. Okay lang na kumuha ng ilang mga shortcut sa daan. Ngunit kailangan mo pa ring gamitin ang iyong sariling pagsisikap para sa natitirang paglalakbay. Ito ay tulad ng kung paano ang isang mahirap na batang lalaki na biglang nakakuha ng 10-10 milyon ay maaaring magtamasa ng isang mayaman na buhay pansamantala. Ngunit hindi ito masusustento ng matagal. Siya ang magiging sanhi ng kanyang sariling pagkamatay. Nagsimulang magsalita si Sophie sa kanya. Sige po. Ms. Sophie, naiintindihan ko at mananatiling saligan. Pabiro ko lang nabanggit. With a helpless expression, James asked, sabi mo ito ay isang lungsod na tinatawag na Grand Wyke. Tama ba? Aling daan ang dapat kong puntahan? Pupunta agad ako doon at gagamitin ang Crucifer para iligtas ang powerhouse na ito. Ang Crucifer ay isang mahimalang kasangkapan. Sa Crucifer at sa kanyang true essence, kayang pagalingin ni James ang mga nasa bingit ng kamatayan. Nagtitiwala siyang kaya niyang pagalingin ang sinumang bumalik sa kalusugan hanggat humihinga pa sila. Matapos kumpirmahin ni James ang kanyang destinasyon, mabilis siyang umalis sa mga guho at tinungo ang lungsod na binanggit ni Sophie. Sa pagkakataong ito, buong lakas siyang lumipad sa kalangitan. Pagkaraan ng isang buwan, sa wakas ay umalis na siya sa malaking ilang. Ayon kay Sophie,
Malapit lang ang Grand White mula sa malaking bahagi nila. Aabutin lamang ng ilang araw bago makarating sa lungsod kung bibiyahe siya ng buong bilis. Pagkaalis ni James sa malaking ilang, dali-dali siyang tumungo sa kanyang destinasyon. Pagkalipas ng 5 araw, isang malaking lungsod ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang istruktura ng lungsod ay napakakaiba. Wala itong mga pader ng lungsod. At ang mga disenyo ng mga gusali ay naiiba sa mga nakasanayan ni James sa Earth. Ang mga ito ay parang bundok na mga gusali na may mga kuweba na itinayo sa kanilang mga gilid. Ay ito ba si Grand White? Napatingin si James sa malabundok na mga gusali sa kanyang harapan. Magsususpecha sana siya na pumasok sa isang hindi kilalang primal forest kung hindi dahil sa masiglang crowd. Oo. Grand White iyon, sagot ni Sophie mula sa loob ng Celestial Abode. Hindi na nagtanong pa si James at naglakad na papasok sa lungsod. Sa labas ng Grand White ay isang bundok na may ilang mga sinaunang script na nakaukit dito. Bagamat hindi mabasa ni James ang mga ito, maaari niyang hulaan ang mga ito ay malamang na si Grand White ang nakasulat sa lokal na script. Sa kabila ng bundok, may isang canyon na puno ng maraming nilalang. Ang ilan sa kanila ay mukhang tao, habang ang iba ay mga hayop. Karamihan sa kanila ay may anyo ng tao. Naabot ni James ang perimeter ng canyon. Ilang gwardya ang nakapost sa lugar. Ang mga gwardya ay mukhang tao at armado ng mahabang espada. Nagpapatrolya upang matiyak ang kaligtasan ng lugar. Matapos makapasok sa canyon, hindi mabilang na mga bundok ang bumubulusok sa paligid niya. Ang canyon ay nagsisilbing katumbas ng isang pangunahing kalye. Anong kakaibang lungsod? Ito ay ganap na naiiba kaysa sa mga nasa Earth. Inilibot ni James ang kanyang tingin sa kanyang paligid. Tinitingnan ang bawat sulok. Hindi nagtagal. Napansin niyang may ilang kuweba sa loob ng nakapalibot sa mga bundok. Ang mga kuwebang ito ay may mahiwagang mga script sa kanilang mga pasukan. Paliwanag ni Sophie, ang mga kuwebang ito ay mga tindahan. Ang mga istruktura ng gusali dito ay iba sa mga nasa Earth. Dahil ito ang unang pagkakataon mo sa Demon Realm, kinakailangan ng ilang oras upang masanay sa kapaligiran dito. Ma'am, tumango si James. Hindi gumala si James sa lungsod ngunit dumiretso sa kung saan naroon ang nasugatan na powerhouse sa patnubay ni Sophie. Ang nasugatan na powerhouse ay ang Grand Witch's City Lord, Yaelrad Balche. Siya ay nasa tuktok ng Tribulation rank at isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang sage. Gayunpaman, nabigo siyang makalusot sa Sage Tribulation at malubhang nasugatan. Handa siyang gantimpalaan ang sinumang nagpagaling sa kanyang mga sugat ng banal na tableta na naiwan ng kanyang ninuno. Hindi nagtagal, narating ni James ang bundok kung saan nakatira si Yaelrad. Ang bundok ay 10,000 metro ang taas. Ang mga bantay na kumpleto sa sandata ay nagbabantay sa paanan ng bundok. Bukod sa mga gwardya, maraming nilalang na dumating para gamutin ang mga sugat ni Yaelrad ang dumagsa sa paligid. Ang mga taong ito ay pumila upang ipahayag at itala ang kanilang pagbisita. Naghintay si James buong hapon hanggang sa huli na ang turn niya. Ang taong namamahala sa pagpaparehistro ng mga bisita ay isang humanoid na babae. Siya ay mukhang nasa kanyang 20s at hindi kapani-paniwalang napakarilag. Deduced ni James na siya ay isang powerhouse ng mage rank. Ang Demon Realm ay talagang ang karanasan para kay James. Isang powerhouse sa mage rank ang narelegate sa pagrerehistro ng impormasyon. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Nasa mortal dimension lang tayo ngayon ng Demon Realm. Pero kahit mage ay hindi na malakas dito. Maghintay hanggang magtungo ka sa sage rank. Makikita mo na ang sages ay nasa pinakailalim ng hierarchy doon. Malabong isipin ni James kung ano ang magiging hitsura nito sa sage dimension.
Ang kwalifikasyon para makapasok sa Sage Dimension ay makapasok sa Sage Rank. Sa makatuwid, ang pinakamababang ranggo doon ay mga Sage. Pangalan. Habang nakikipag-usap si James kay Sophie, kinausap siya ng babaeng nagre-rehistro ng mga bisita. Nang hindi siya makatanggap ng tugon mula kay James, naramdaman ang mahabang panahon. Namula ang kanyang magandang mukha sa inis. Muli niya itong tinawag. Hoy! Kausap kita. Bumalik sa katinuan si James at tumingin sa babae. Mahinahong sumagot sa kanya. Bakit ba ang bastos mo? Nandito ako para pagalingin ang City Lord. Kaya mas mabuting bantayan mo ang paraan ng iyong pagsasalita. Kung nasaktan mo ako, hindi ko siya gagamutin. Iginiit ni James ang kanyang pangangibabaw dahil siya ay kasalukuyang naninirahan sa Demon Realm. Bagamat siya ay may medyo mababang ranggo, maaari pa rin siyang ituring na namumukod tangi sa mortal dimension ng Demon Realm. Hindi na niya kailangan pang umatras. Ha! Biglang ngumuso ang babae at sinabing, Wow! Look at you, Mr. High and Mighty. Nire-rehistro ko lang ang iyong impormasyon bilang isang formalidad. Kung hindi, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataong gamutin ang aking amo? Lahat ng magagaling na doktor mula sa buong rehiyong ito ay natipon dito. Walang paraan na makakabili ka kahit na pumila ka para dito. Gayunpaman, paano maiisip ng isang mahinang tulad mo na karapat-dapat kang tretuhin ang aking amo? Kahanga-hangang makapangyarihan ang babae. Hindi sinasadya ni James na pinigilan ang kanyang lakas o itago ang kanyang ranggo sa paglilinang. Sa isang sulyap, masasabi ng babae na si James ay nasa ikapitong hagdan lamang ng Immortal Ascension. Ayaw ng babae na mag-abala sa paglilibang sa gayong hamak na lalaki. Mula nang ipahayag ng kanyang amo ang kanyang kalagayan, maraming tao ang dumating upang ipahayag ang sitwasyon. Sinabi ng kanyang amo na sinumang dumating upang tretuhin siya ay itinuring bilang mga kilalang bisita anuman ang kanilang lakas. Dahil dito, maraming mahihinang tao ang nagpakita na pumasok sa Triple Star Cave Mansion at tamasahin ang mga perks nito. Marami na siyang nakita mula noon. Anong masama sa mababang ranggo? Hindi ba kayang gamutin ng mga may mababang ranggo na magsasaka ng mga pinsala? Galit na galit si James. Siya ang Dragon King ng Sol, ang Emperor ng Rimstead, at ang posisyon ng Hari ng Sol. Nasaan ang superior mo? Dalhin mo sila dito kaagad. Galit na tanong ni James. Maraming nilalang ang nakapila sa likod ni James para magparehistro. Nang makita ang kaguluhang dulot niya, nagtinginan sila ng may pagtataka. Sino ang lalaking ito? Sapat na mayroon siyang apdo upang samantalahin ang sitwasyon. Ngunit pinipilit pa rin niyang kumilos ng mayabang. Tama, hindi pa siya nakapasok sa mage rank pero napakapangahas na kumilos dito. Sino siya sa tingin niya? Ang mga nilalang sa likod ni James ay nanunuya sa kanilang sarili tungkol sa kanyang pangkalahatang pagsabog. Hoy ikaw, ingatan mo yang bibig mo. Isang boses ang biglang nagmula sa likuran niya. Nang marinig ang tunog, lumingon si James sa direksyon na iyon at nakita niya ang isang chubby na lalaki na naglalakad papunta sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng maluwag na robe at may chubby cheeks. Sa pag-aakalang pinapagalitan siya ng lalaki, si James ay malapit nang mag-retort sa kanya. Lumapit ang chubby na lalaki at ipinatong ang kamao sa mesa. Sa hindi malamang pagkakataon, itinuro niya ang kanyang daliri sa babae at sumigaw. Sabay-sabay na humingi ng tawad kay Mr. Hayden. O okay. Walang lakas ng loob na tumanggi ang babae sa kanyang utos at agad na tumayo. Paumanhin, Mr. Hayden. Nagulat si James sa biglaang pangyayari. Ano ang nangyayari? Sino ang chubby na ito? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Tumingin si James sa paligid niya. Ang lahat ng nasa paligid niya ay namutla na parang kumot at umiwas sa chubby na lalaki na parang may salot. Ginoo,
Hayden. Nakangiting tumingin kay James ang chubby na lalaki at sinabing, "Nice to meet you. Ang pangalan ko ay Henrik Declan." "Henrik Declan. Kilala ba kita?" Tiningnan siya ni James ng masama. "Hindi, pero ngayon ikaw na." Tinanong ni James. "At saka, paano mo nalaman ang pangalan ko?" "Tungkol dyan." Napakamot ng ulo si Henrik. Tapos, nakangiti niyang sabi, "Siyempre, kilala kita. May nagpaalam sa akin ng maaga." "WHO?" tanong ni James. Tumawa si Henrik at sinabing, "Hindi yun mahalaga sa ngayon." Pinagmasdang mabuti ni James ang mukha ni Henrik. Bagamat hindi nakilala ni James si Henrik, kilala siya ng ibang lalaki. Sabi ni Henrik na may nagsabi sa kanya kung sino si James. Sino ba talaga ang informant na ito? Iyon ang unang beses na bumisita siya sa Demon Realm. Mayroon lamang isang tao sa Earth na nakakaalam na pumunta siya sa Demon Realm. At iyon ang custodian ng Chamber of Scriptures. Hindi pinaghihinalaan ni James ang custodian ng Chamber of Scriptures bilang source na nagbahagi ng kanyang impormasyon at pagdating niya sa Demon Realm. Wala siyang contact sa Demon Realm. Technically kilala niya sina Marcelo at Jace. Pero nasa Earth pa rin sila. Sa makatuwid, hindi nila maaaring malaman na siya ay dumating sa Demon Realm. Bahagyang nag-iingat si James kay Henrik. Sa kabaligtaran, lumapit si Henrik sa kanya at ikinawit ang braso sa balikat ni James. Sa isang palakaibigang ngiti, sinabi niya, "Hindi mo kailangang maging maingat, Mr. Hayden. I mean you no harm at gusto ko lang na maging magkaibigan tayo." Ang kanyang matalik na pag-uugali ay tila naging matagal na niyang kaibigan si James. Napatingin si James sa mga nilalang sa paligid niya. Mukhang natakot sila kay Henrik. Siya ay dapat na isang taong may mataas na kilalang sa Demon Realms. Mortal na dimensyon. Sino ang lalaking ito? Ms. Sophie. Tanong ni James kay Sophie, na nanunood mula sa Celestial Abode. Ang boses ni Sophie ay lumabas mula sa Celestial Abode. Paano ko malalaman? Hindi na siya pinilit ni James dahil mukhang wala siyang sagot. Patuloy na ikinawit ni Henrik ang kanyang braso sa balikat ni James at ipinadala siya patungo sa bundok. Ang mansyon ng kuweba ng Yalerad ay matatagpuan sa bundok. Tinawag itong Triple Star Cave Mansion. Sa Mortal Dimension, nagkaroon si Yalerad ng isang hindi kapani-paniwalang mataas na katayuan. Siya ang taong nakakamit ng ranggo ng Sage. Siya ay halos hindi magagapi kapag ang ibang mga Sage ay wala sa Mortal Dimension. Ang mga gwardya ay hindi nang ahas na tumayo sa landas ni Henrik nang siya ay nagpakita. Ang lahat ay sadyang umatras at masusing yumuko sa kanya na parabang sinasalubong nila ang isang marangal na panauhin. Yung iba parang takot na takot sa iyo. Nag-iisip na sabi ni James. Siyempre, ngumisi si Henrik at sinabing, "Nasa presensya ko sila, kaya kung magdulot ng kalituhan sa lahat ng tatlong dimensyon ang bawat tao'y nagpapakita ng paggalang sa akin anuman ang dimensyon ko." Nagsimulang ipagmalaki ni Henrik ang kanyang sarili. "Hindi ko sinusubukang sungay ang sarili kong sungay, James. Ngunit kahit ang Panginoon ng Sage Dimension ay yuyuko sa aking harapan. Sigurado akong alam mo ang tungkol sa nakikitang dimensyon ng Demon Realm. Ang Divine Dimension, tama ba? Maging ang mga kapangyarihan ng Demon Race sa Divine Realm ay dapat magalang na tawagin ako bilang Sir Henrik." Bakas sa mukha ni James ang hindi makapaniwala. Ganyan ba talaga ka-impluwensya ang chubby na ito? Kung ganoon talaga siya kaprestihiyoso, ano pa kayang dahilan para kaibiganin niya ako? Mukhang hindi talaga makatwiran. Naisip ni James, bakit mo ako pinuntahan? At saka, paano mo nalaman na nandito ako? Matapang na sinabi ni James ang kanyang iniisip. Nais kong simulan ang isang mahusay na pakikipagsapalaran kasama ka. Magkasama,
Magkakaroon tayo ng isang mabungang paglalakbay at mag-iiwan ng isang maalamat na kwento. Humalaklak si Henrik. Natigilan si James. Anong kalokohan ang sinasabi niya? Huminto siya sa paghabol sa paksa dahil ayaw ni Henrik na magpaliwanag pa. Sir Henrik, nandito ka na. Sir Henrik, habang nasa daan. Magalang na bumati kay Henrik ang marami sa mga gwardya at katulong ng Triple Star Cave Mansion. Nagulat si James sa reaksyon at na-curious siya kung talagang may ganoong katanggap-tanggap ang chubby na lalaki. Nang makarating sila sa bundok, isang grupo ang nagmamadaling sumugod sa kanila. Ang nangunguna ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang mga 40 taong gulang. Siya ay isang matipunong lalaki na may matitinding kayumangging balat at nakasuot ng asul na damit. Ano ang nagdala sa iyo dito? Sir Henrik, with a solemn expression. Henrik replied, anong problema? Maliban na nandito ako. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin na tanungin ko kung bakit hindi mo ako ipinaalam noon para makapaghanda ako para salubungin ka ng maaga. Casual na ikanaway ni Henrik ang kanyang kamay at sinabing, hindi yun kailangan. Nandito ako kasama ang kaibigan ko. Siya ay personal na dumating upang gamutin ka. Yalebrad, dapat kang igalang. Anong nakatayo ka dyan? Bilasan mo batiin mo si Mr. Hayden. Ang lumapit sa kanila ay ang may-ari ng Triple Star Cave Mansion. Yalebrad. Sinulyapan ni Yalebrad si James at hindi naglakas loob na pansinin ang kanyang presensya. Bahagya siyang yumuko at tinanggap siya ng nakabukas na braso, Mr. Hayden, sa ganitong paraan, pakiusap, natigilan si James. Ang Henrik na ito ay talagang isang taong may kapangyarihan. Maging ang may-ari ng Triple Star Cave Mansion ay nanginginig sa harap niya. Sa takot na hindi niya sinasadyang masaktan si Henrik. Sa imbitasyon ni Yalebrad, pumasok si James sa kuweba. Ang loob ng kuwebang bato ay parang ibang mundo. Ito ay mukhang isang utopia at mayroong lahat sa kasaganaan. Ang Empyrean spiritual energy sa loob ng kuweba ay umaapaw at mabilis na nagbabago. Halos naging sage energy. Personal na pinagsilbihan ni Yalebrad sina James at Yalebrad. Naglabas siya ng ilang masarap na alak at naglalabas na berry. Bagamat hindi pa nakita si James ng katulad nito, naramdaman niya na ang mga berry ay nasa ikawaluman lang. Rango, itinaas ni Henrik ang isang paa niya at itinukod ito sa mesa. Dumampot siya ng isang naglalakad na berry at nagsimulang kumagat dito. Nakangiting sinabi niya, hindi ko sinusubukang magpakitang gilas. James, ngunit kung babanggitin mo ang pangalan ko sa alinman sa 3 dimensyon dito, tiyak na maaalis ka nito sa gulo. Pagkatapos, lumingon si Henrik kay Yalebrad at nagtanong, hindi ba, Yalebrad? Mabilis na sagot ni Yalebrad. Oo, totoo. Si Henrik ay kilalang-kilala sa pamamagitan ng 3 dimensyon. Kailangang tretuhin siya ng lahat ng magalang. Lalong naguluhan si James. Bakit kaya siya lalapitan ng isang makapangyarihang tao at tatawaging makipagkaibigan sa kanya? Ano nga ba ang sinusubukang makita ni Henrik? Sinusubukan ba niyang mapalapit sa akin dahil alam niyang nasa akin ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis? Si James ay may ilang mga hinala at nagpasya na sila ay malamang. Maliban doon, walang maisip na dahilan si James kung bakit siya lalapitan ni Henrik. Sir Henrik, nabanggit mo na nandito si Mr. Hayden para gamutin ako. Napatingin si Yalebrad kay James. Kilalang kilala ni Yalebrad si Henrik. Kahit na si Henrik mismo ay hindi isang makapangyarihang magsasaka. Ang kanyang guro ay isang walang katulad na powerhouse na sikat sa buong 3 dimensyon. Para matawag ni Henrik na kaibigan ang isang tao, ang taong ito ay dapat na lubhang kapansin-pansin. Nang marinig ang tanong niya, tumingin si Henrik kay James. Ahem,
Inayos muli ni James ang sarili. Umupo ng tuwid, at umubo ng ilang beses. Tapos, sagot niya, narinig ko yung triple. Hindi nagtagumpay ang may-ari ng Star Cave Mansion sa kanyang pagtatangka sa Sage Tribulation at nagtamo ng mga pinsala. Nanawagan ka sa lahat ng doktor na subukang gamutin ka at nag-aalok ng divine pill sa sinumang matagumpay na gumaling sa iyo. Nagkaroon lang. Medyo confident ako sa medical skills ko. Ang galing. Lumiwanag ang mukha ni Yalered. At sinabi niya, kung mapagaling mo ako, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang divine pill bilang gantimpala. Mr. Hayden. Agad namang hindi nasiyahan si Henrik sa nasasabik na daldala ni Yalered. Hey, ganyan ka ba dapat makipag-usap sa kanya? Natarante si Yalered at hindi alam kung ano ang mali niyang sinabi. Itinama siya ni Henrik. Sa tingin mo ba kailangan ni Mr. Hayden ang divine pill mo? Pumunta siya rito para tulungan ka sa kabaitan ng kanyang puso. Hindi mo ba naiintindihan? Oo naman. Paumanhin. Ginoong Hayden. I made a slip of the tongue. Agad na paghingi ng paumanhin ni Yalered. Inilibot ni James ang kanyang mga mata at tahimik na sinumpa ang mga nauna kay Henrik. Mabilis niyang inayos ang mga ito. Hindi lang ang pagiging bukas palad ko ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Dumating din ako para kumuha ng divine pill. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin. Nakangiting sinulyapan ni Henrik si Yalered at sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo ang divine pill at ialok kay Mr. Hayden kapag tinanggap niya ito. Siguradong gagaling niya ang mga sugat mo. Chapter 2459. Yes, of course. Right away. Yalered did not dare refuse Henrik's orders. Immediately, a light glowed from his palm. And a small bottle appeared. It was a transparent bottle with a golden pill inside. It was relatively small and only about the size of a thumb. Yalered carefully took out the pill and respectfully handed it to James. This is the divine pill my ancestor left behind. A person below the sage rank can increase their cultivation by a sub-rank after consuming it. James took the divine pill with satisfaction. It had slight warmth to it and released a pleasant fragrance. He could sense the extraordinary power within the divine pill. He did not immediately consume it but instead put it away. After Yalered handed over the divine pill, he looked at James eagerly. James knew what he wanted and immediately said, "Thorough examine your injuries first." Ads by Pub Future. All right. Yalered brimmed with anticipation. James began to examine Yalered's injuries. The examination concluded quickly. Although Yalered looked healthy, his body was full of injuries. And he was practically at death's doorstep. Without appropriate treatment, it would not be long before he died. What's my condition like, Mr. Hayden? Can you cure me? Seeing James grimace, he could not help but feel anxious. Many reputable powerhouses have attempted to treat his injuries but were ultimately unsuccessful. The heavenly tribulation mangled his entire body. His spiritual root was damaged, and treatment would be extremely complicated. It shouldn't be a problem, James uttered decisively. Crucifer was capable of treating even the most severe injuries. James took out Crucifer. Seeing Crucifer, Yalered stood up excitedly and stared at the steel wire in James' hand. That's Crucifer. It's the weapon belonging to the ancestral Needle Master. Hearing his exclamation, James looked at him. Ads by Pub Future. Ancestral Needle Master. Puzzled, James asked, Henrik, who is this ancestral Needle Master? Do you know about Crucifier's origins? Novel Bean. James obtained Crucifer when he was still very weak.
To his knowledge, Crucifer was left behind by martial artists from Earth about 1,000 years ago. However, he knew nothing else about this item. I know a little bit about Crucifer. 2/3. Henrik Saturday down and slowly explained. The ancestral needle master is a prominent figure during ancient times. He crafted the miraculous Crucifer legend state that it's capable of curing any kind of injury, regardless of how grievous. It's also rumored Crucifer could even bring the dead back to life. Huff. James took a deep breath. He never expected Crucifer to have such amazing origins and be related to an ancestral god. Is it really that strong? James gasped in disbelief. Henrik replied, "Of course. Paired with the 99 spiritual art, its potential is limitless." What's the 99 spiritual art? How do I explain this? After thinking for a while, Henrik said, "Forget it. You won't understand even if I explain it to you. Anyway, 99 spiritual art has long been lost. However, since you've obtained Crucifer, you've established a bond with the ancestral needle master. I believe you could possibly obtain the 99 spiritual art sooner or later." James did not ask anymore and began to insert the needles into Yalerad's body. He inserted one needle into Yalerad. Immediately, Yalerad felt his whole body relax, and powerful energy flowed from the needles, quickly repairing the injuries within his body. Ipinasok ni James ang pangalawa at pangatlong karayom. Tuloy-tuloy ang pagpasok niya ng mga karayom hanggang sa tumama sa katawan niya ang huling 81 karayom. Gayunpaman, ang Crucifer lamang ay hindi sapat upang gamutin si Yalerad. Bagamat kapansin-pansin ang Crucifer, nasugatan si Yalerad ng heavenly tribulation. Ang paggamot sa kanyang mga pinsala ay nangyayari ng isa pang hakbang, na kung saan ay upang bigyan siya ng true essence. Pinakilos ni James ang kanyang true essence at ipinadala ito sa 81 na karayom. Ang mga mahimalang kapangyarihan ni Crucifer ay pinasigla at agad na tumagos sa buong katawan ni Yalerad, na pinagaling ang kanyang matinding pinsala. Ang buong proseso ng paggamot ay tumatagal ng kalahating oras. Pagkatapos noon, binunot ni James ang mga karayom. Nagulat si Yalerad sa bisa ng paggamot at napabulalas. Amazing! Hindi ko inaasahan na may ganito pa ring kahanga-hangang kayamanan sa mundong ito. Pagkatapos ng paggamot, ang mga sugat ng aking katawan ay ganap na gumaling. Nag-thumbs up din si Henrik kay James at pinuri siya. "Napakagaling mo, Mr. Hayden. Nasaksihan kita gamit ang Crucifer noong una nating pagkikita. Lalo akong nananabik na makita ang iba pang mga kayamanan. Mayroon ka sa iyo, tulad ng Infinite Steles, o ang Elemental Holy Body." Kahanga-hanga. Nang marinig ni James ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni James ang pagsulyap kay Henrik. Naisip niya sa kanyang sarili, sino nga ba ang lalaking ito? Bakit alam niya ang lahat ng kayamanan na mayroon ako? Tila nabasa ni Henrik ang iniisip ni James at ngumiti. "Wala akong masamang intensyon, Mr. Hayden." Tanong ni James. "Paano mo nalaman ang mga kayamanan na tinataglay ko? Ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit sa akin?" Makahulugang ngumiti si Henrik at sinabing, "Siyempre, kilala kita, nakakailang tao." Bulong ni James sa sarili. Lumingon siya kay Yalerad at sinabing, "Dahil gumaling ka na, aalis na ako." Pagkatapos magsalita ni James, tumayo na siya at umalis. Ngayong nakuha na niya ang divine pill na maaaring magpapahintulot sa kanya na mapataas ang kanyang cultivation rank sa pamamagitan ng subrank. Ayaw niya itong sayangin. Nais niyang mabilis na umalis sa lugar upang makahanap ng isang lugar upang mapuno ang banal na tableta at maabot ang ika-8 hagdan ng Immortal Ascension.
Mabilis na bumangon si Yalered at hinabol siya. Tinawag siya, "Hintayin mo ako, Mr. Hayden. Sasama ako sa iyo sa iyong mga pakikipagsapalaran." Hindi siya pinansin ni James at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal, lumabas siya ng Grand White. Hinabol siya ni Henrik. James sal sa isang lotus na posisyon sa isang walang nakatirang bulubundukin sa labas ng Grand White at agad na inilabas ang Divine Peel. Nilunok niya ang Divine Peel. At mabilis na damaloy ang enerhiya nito sa kanyang katawan. Isang malakas na puwersa ang nabalot at ang kanyang true essence ay agad na umangat sa zenith ng 7th stair at malapit ng maabot. Ikawalong hagdan. Umupo si Henrik sa isang bato sa tabi niya habang nakatutok ang mga mata kay James. Ang makita ang tagumpay ni James ay hindi maganda. Bulong ni Henrik. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Elysian Seal sa loob ng katawan ni James. Gayunpaman, ang true elemental essence sa kanyang katawan ay napakalakas. At madaling makalusot sa mga seal. Wala pang isang araw. Nabasa niya ang lahat ng selyo. Sa sandaling masira ang mga seal. Muling nag-evolve ang kanyang true essence at katawan. Bukod pa rito, nadagdagan pa ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, aabutin ng napakatagal na panahon para maabot ng kanyang pisikal na lakas ang ikalawang yugto ng mage rank. Habang ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa mas mataas na mga ranggo. Ito ay bubuti lamang ng bahagya sa bawat oras na siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation na ranggo. Suck! Umupo sa gilid at pinalakpakan ni Henrik si James. Grabe ang lakas mo, Mr. Hayden. Napakabilis mong ginawa ang Elysian Seal. Karapat-dapat kang tawaging pinakamalakas na magsasaka ng sangkatauhan. Tumingin si James kay Henrik. Binawi ang kanyang lakas, at sinabing, "Ano ang iyong sinusubukang makamit sa pamamagitan ng pagsunod sa akin sa paligid?" Seryosong sinabi ni Henrik, "Hindi ako nagsusumikap na makamit ang anuman. Sinabi ko na sa iyo na gusto ko lang samahan ka sa iyong mga pakikipagsapalaran. Panigurado, medyo mabigat ako. Ang lakas ko ay kapantay mo man lang. Hindi ako magiging pabigat sa iyong mga pakikipagsapalaran. Sasamahan kita habang naghahanap ka ng magagandang kayamanan sa Demon Realm. Paano ko hahayaan kang itago ang lahat ng mga kayamanan na hinahanap namin?